Marian, maganda umaga sa iyo ulit. Magandang umaga po, Sir Ted. DJ Chacha, magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, sige. So, kumusta naman si tatay ngayon? Sa ngayon po, umiinom na po siya ng gamot na inireseta sa kanya kasi po inuubo nga po siya ngayon sa gabi. Anong sabi ng doktor? Bumalik ba yung kanyang tuberculosis? Ano po, bali emphysema na daw po yung ano niya ngayon. Yung sakit niya, emphysema. Opo. Oo, so tuloy-tuloy na ito. Opo. Kaya po yun, pero yung may x-ray pong bago, mamayang hapon ko pa po siya makukuha. Isesend ko na lang po yung picture tsaka po yung ano po. Bali po, binigyan nga po siya ng gamot kasi po may mga nakakain din po siyang bawal kaya po siya ubo ng ubo. Tapos po yung nakaraan niya pong x-ray. Pero 2022 pa po yun. Bali po, ubos na po talaga yung isa po niyang baga. Kanang bahagi po yata yun. So itong x-ray na pinakahuling pagpunta mo doon sa clinic, sino magbabasa noon? Babalik ka sa doktor? Apo, babalik pa po. Kailan ka babalik sa doktor? Bali po ang schedule po ng doktor, yung pulmonologist pong tuwing Saturday lang po pumupunta doon. So siya din magbabasa nung di ba? Nung x-ray. Apo, siya rin po. Sige. So, ano ang sabi ni tatay sa iyo nung siya'y nadala mo nga sa ospital at ngayon naggagamot? Ang aming panalangin dito, sana hindi ito tuberculosis ulit. Apo. Anong sabi ni tatay? Ay, yun nga po, sumama naman, gusto nga rin po niyang magpa-check up. Natuwa po siya dahil nakapagpa-check up nga po uli siya sa loob ng 2 taon po yung huli nga po siyang nagpa-check up noon at nagpa-x-ray. Kaya nga lang po, may hagdan po dun sa hirap na hirap po talaga siya kahapon kasi po hapong-hapo siya. Oo. Pero nagpapasalamat po talaga siya kasi tuwan-tuwa po siya nung nakaraan po, isang oxygen lang ang napabili ko. Pero po ngayon, kauubos lang po kagabi nung isa. Kaya po, bukas po, pag dumating po yung magdadrive, kasi malayo-layo po yung Santa Maria, yung pamangkin ko po, sila po uli ang bibili. Itinabi ko po yung another 700 pa po na natira po noong unang padala niya po sa akin. Tuwan-tuwa po siya dahil marami po siyang gamot ngayon. Hindi po siya nag-aalala na, anak, hanggang bukas na lang yung gamot ko. Anak, yung oxygen ko, interest po na minsan 7 days lang oxygen niya, ginagawa niya pong 10 days yung tinitipid niya po talaga. Pero po ngayon, nung isang araw dahil nga po sobrang init, yung oxygen niya, dahil alam niya may laman na po yung isa, hindi matagal po niyang tinanggal yung oxygen niya. Itong kanyang oxygen na pangangailangan, ang isang tangke, ilang araw kung regular na gamit, hindi magtitipid? Bali po, lang po yun, 4 days po. Kung isang halimbawa po, sa maghapon hanggang gabi po, ay lang po yun, 3 hanggang 4 na araw lang po niya yun. Magkano halaga ng refill ng tangke na ito? 600 po, bali po, tsaka po 100 po sa gasolina. 600 lang po yung sa oxygen. So, hindi maaring walang oxygen si tatay. Kung hindi, malalagutan siya ng hininga. Opo, talaga po. Kasi nga po kahapon nung punta po kami doon sa lab, bali po may 16 steps po na hagdan. Talaga pong nakikiusap na po ako doon. Pangatlo lang po kami sa naka-schedule pero medyo matagal po yung ng doktor. Talaga pong nakikiusap na po ako doon sa sekretary ng doktor na baka pwedeng kami na po unahin. Kaya lang po, puro senior din po yung naandun. Kaya po yun, nagpakakalma na lang po siya. Kasi nga dahil sa baga ang kanyang problema, madali siyang mahapo, no? Kasi yung paghinga. Tapos po, ang init pa. Itong mga kapatid mo, balikan lang natin, ilan ang nakakatulong naman kay tatay? Bali po sa budget po sa pagkain dito, sa gamot po, bali po 3. 3 po yun, regular po sila na weekly po, halinhinan po sila na ako naman ngayon ang magpapabigas, ako naman ngayon ang bibili ng oxygen, ako naman ngayon ang bayad po sa kuryente, ganun po. Oo. Ikaw ang pang-5 sa 6? Opo, pang-5 po ako. Okay. At yung panganay nyo ang nakatapos ng education at ngayon ay isang guro? Opo. Alright. Panganay na babae po. Ikaw kamo, nung una tayo magkakilala, meron kang kabuhayan, nagtitinda ka ng buko, niyog, saging, mangga, at kung ano-ano pa, no?
Opo. Oo, kasi nga kinakailangan mo ring kumita para sa mga anak mo. Opo. At dahil ikaw nga ang kasama ni tatay, talagang obligado ka rin magsipag, hindi ka lang aasa doon sa iyong mga kapatid. Opo, opo. Yung Opo, 5 nga po yung aking anak. Oo nga, yung mister mo, anong kabuhayan? Bali po, meron po, doon po sa tayo ng bahay namin, caretaker po kami doon. 2 hektarya po yun. Bali po, siya po ang naghahawan doon. Tsaka po, pag po nagpapabuko, once a month po yung buko, meron po kaming ikalima pong parte, ganun. Yun po ang iba pang niyang hanap buhay. Oo. Yung bang mga pagbebenta ninyo ng krudo at gasolina na pag-usapan na ninyo na sa aking pakiusap naman na kung maaari itigil yun na yun? Apo, nasabi ko na po sa kanya. Ano Yun nga po, sabi po niya kung mabibigyan naman po talaga ng oportunidad na siyempre po, tinulungan lang din po kami ng isa naming kaibigan na kumbaga po sa dahil po nga wala na siyang katulong dun sa pagtitinda. Ngayon naman po yung isa namin pong kaibigan ay kulang po sa pwesto. Doon po ipwinesto po yung iba. Gipit po sa pwesto. Oo, kaya naman kayo ngayon, dyan sa bahay ninyo, may nag-iimbak kayo ng gasolina, di ba? Bali po iba po yung bahay namin. O kaya nga, doon sa tindahan ninyo, nag-iimbak kayo ng krudo. Apo. Sabi mo, madalas may mga nauubusan dyan ng gasolina, kaya kumikita kayo dyan kasi pinapatungan nyo ng kita. Pero yung nga ang sinasabi, pati tatay mo, di ba nag-aalala? Opo. Pati po yung mga kapatid ko po. Nag-aalala. Kaya po talagang, pinapaalalahanan po nila lagi kami mga kapatid ko na wag mong pag-stayin yung mga bata doon hanggat maaari ay, yun nga po, wag daw po magpirmi doon, lalo na po yung mga bata. Kasi baka sa init ng baka magliyab yan eh. Yan ang, Apo. tsaka hindi talaga yan, sa totoo lang bawal yan eh. Apo. Bawal yan na mag-iimbak ka ng ganyan. Oo, sa inyong komunidad, mag-iimbak ka ng gasolina at ng krudo. Apo. Ganito, kung sakasakali ba anong gusto mong kabuhayan para dito na hindi ka nang aalis madalas at nandiyan si tatay, natutulungan mo at mayroon kang kikitain kahit papaano para sa iyong mga anak na pinag-aaral? Opo. Ay, gusto ko lang po sana kung malalamnan ko po yung aking tindahan. Yung isa ko naman po anak na magkokolehiyo na. Bali po by schedule lang po dito ang pasok. Isang araw lang po dito ang merong face-to-face. Tapos po ay online po sila, ang college po dito, pwede ko po siyang pagbantayin doon kung sakasakaling meron po akong mahigpit na gagawin dito po. O kaya ako naman po ang bantay sa tindahan or yung anak ko po naman, makakapagbantay po dito sa tatay ko. So lalamanan mo yung tindahan ninyo na nakita namin. Seth, baka pwede mo ipalabas ngayon sa television para lang mapanood ng ating mga suki itong tindahan nila na walang laman pero doon sa harapan may naka-display na krudo tsaka gasolina. Ito po yun. Kasi nga, tapat ng kalye ito, no? Itong inyong bahay. Kaya magandang pwesto nga para sa isang sari-sari store. So lalamanan mo yung tindahan ninyo ng alin? Mga dilata, mga pang sari-sari store? Opo, pang sari-sari store po. Tapos soft drinks po, tsaka po mineral water at marami po dong mga bikers po na madalas po nagpapahinga po dun sa aming tindahan po. Okay. Tsaka motorista. Okay. Meron na naman kayo refrigerator? Ay, wala po. Baka hindi na po kailangan. Malaki pong bayarin sa kuryente. Okay. Sige. Mag-cooler na lang po siguro. Bibili na lang po ng cooler. Muna. Okay, sige. Opo. Sa tingin mo, mga magkanong puhunan dito para malamnan mo itong tindahan mo na ito? Wala po talaga akong idea sa pero mga 10,000 po siguro. Wala po talaga po akong idea kasi po noon po dinidisplayan ko lang po ng kante. Namimili lang po ako halagang 3,000 lang po. Ganon, mga delata, pansit canton. Ganon lang po, 2 araw lang. Wala na po uli. Kasi nga din, kapag nagtindahan ka, hindi naman maaaring dapat dyan nakatutok ka para maikwenta mo kung magkano yung puhunan mo doon sa produkto, magkano kinita mo at paiikutin mo muna yan. Hindi maaaring pag may benta ka, gamitin mo ka, wala ka nang, di ba? Hindi nalalago. Opo. Talaga sige. nga pong... Okay. Sandali lang. Chacha, kumusta?
Okay naman ako. Okay, buti naman. Oo. Pero sige, Oo. dahil tayo ay natutuwa dito sa kabaitan, itong si Ate Marian, kasipagan. kontento at kasipagan at pagmamahal sa kanyang tatay. Ate Marian, Po. magbibigay na si Happy 11, nag-message agad-agad, Sige. 5,000 piso. Isang bagsak Salamat from po. Happy 11. Ito daw ay para doon kay tatay lamang. Sa pangangailangan ni tatay, para sa kanyang Okay. mga gamot At oxygen. at Opo. oxygen para Sige. hindi Ganito, naiisipin. dali Ay, muna. salamat po. Okay, Opo. sige. Pwede ba natin maiklaro lang yon? So kung meron kang gastos na oxygen, 600 plus 100 ka mo kapag bumabiyahe, para hindi mo na problemahin yun. Apo. Nanonood ba si tatay ngayon? Nanonood po siya. Okay, Tatay Narsing. So meron na po kayong 5,000 piso para masigurado yung inyong oxygen. Yung gamot niyan, tignan lang natin kung may generics niyan, ang Rhea Generics at lalapitan natin para Yes. makakuha tayo ng gamot, ng supply mo ng gamot. Okay, sige. So kung meron na 5,000 si tatay, para hindi na, kumbaga, magsimula ka man sa iyong ditong maliit na kabuhayan. Hindi magagalaw yung Okay. puhunan. So, ano, Chacha? Bumalik. O sige, madali tayong kausap eh. Ako naman ang tatanong lang. Madali tayong kausap. Oo. 2,000 para kay Ate Marian, para dun sa kanyang puhunan. 2,000. 2,000. 10,000 nga daw ang kanyang unang kakailan. Eto na. Okay. Ibabalik ko sa aking baby boy. Baby, kamusta dyan? Ha? Kamusta dyan? Abay, kanina pa ako okay na okay dito. Ay, Wala akong tinatanong kita. problema dito. Oh, so meron na tayong 2,000 para sa puhunan. Hiwalay natin yung 5,000 para kay tatay. Oo. Kay tatay daw yun para hindi magagalaw ang puhunan ni Marian. Alam mo sinasabi ni Happy Anonymous saka ni Happy Ninong, Ano ang sinasabi? wala tayong pagdadalawang isip sa mga tulad ni Marian. Oh. Ano? Thank you po. Ito, nagre-reply ako sa mga gustong tumulong kay Marian, pero unahin mo yan. Baka naman gusto mo silang unahin. Hindi, Para mauna tayo dyan. magkaalaman tayo dito. Sige, ituloy mo, baby. Ha? Ang mga Happy Anonymous natin, tulad na lamang ni Happy Ninong. At may bago, si Happy Traveler. Okay, sige. Okay. So yung 8,000 na yan na kinakailangan para mapunan yung 10,000, wala nang problema dito, ha? Sige. So ngayon, isasarado ko ito sa 10,000. Okay? So maliban sa 5,000 kay tatay, 10,000 yung hinihingi mo kamo, yung sabi mo, baka naman pwede nandun ka muna magsimula. Apo. Okay, Marian? Yes po. 10,000 piso. Kailan ka kaya makapag-grocery? Saan ang pinakamalapit na grocery sa inyo? Doon po sa bayan po ng Siniluan po. Meron po talaga dong pamilihan po ng mga pantindahan po. Pero pwede bang ito lang ang usapan natin dito, ha? Ako'y sasandal sa salita mo. Pwede bang itigil mo na yung pagbebenta ng gasolina? Okay po. Sure ka? Okay po, kung mga... Parang naman. dadalawang isip ka. Delikado. Oo. Hindi naman po. Pagka pwede po bang- naman talaga pong magsalaman na po yung aking tindahan, meron na po talaga akong siguradong pagkakakitaan po. Talaga lang pong no choice po nung mga nakaraan po talaga eh. Yun nga. So, doon tayo magtapatan, ha? So, meron ka, si tatay, meron na siya kahit papaano, ilang buwan ito ng kanyang pang-oxygen. At pagkatapos, meron ka ng pauna, ha? Pauna pa lang ito. 10,000 piso na puhunan sa sari-sari store mo. Ay, maraming salamat po. Okay, so pwede bang ang naandyan na gasolina, kung maaari, isauli mo na sa nagbigay sa inyo, para lang si tatay mismo panatagan loob. Oo. At yung mga kapatid mo, mahirap na yung ganyang uri ng meron kang iniimbak na isang material na napakadelikado. Okay? Apo, sige po. Okay, sige. Promise? Promise po. Okay, sige. So, ngayong araw na ito, papadala namin sa iyo 15,000 piso. Maraming salamat po. Marian, hindi sa amin galing ito sa lahat ng mga gustong tumulong sa tulad mo. Sabi ko nga, hinahanap nila Happy Anonymous, nila Happy Ninong, ng ating mga happy na takapakinig ang mga tulad mo. Amen. Isa kang ehemplo at isa kang inspirasyon sa aming lahat, Marian, okay? Apo, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous po na
lagi pong tumutulong kay Happy Ninong, Happy Travelers po na sabi nga po bago nga po ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Ted, DJ Chacha, tsaka po sa inyo po mga staff po dyan, sa lahat po sa inyo. At salamat din sa iyo, Marian. Okay? Sige. Apo. So, hindi pa tayo tapos, ha? Ito pala Simula pa lang. ito pala mga simula dahil gusto naming mabantayan ang iyong journey, ang iyong Apa. ang iyong biyahe para nga sa destinasyon ng pagiging kahit papaano ay self-sufficient, ika nga, no? Amen. Apa. Opo. Sige, so Marian, abangan mo yung tawag ng aming staff at kami maghihintay ulit, no? Kahit na hindi today o bukas, gusto lang namin makita na may laman na yung sari-sari store mo at di pa tayo tapos, ha? Oo. Kapag ginanahan pang iba natin mga kababayan dito, malay mo. Di ba? Malay mo. Okay? Apa. Sige. Maraming salamat po sa programa niyo po, Sir Ted. Thank you so much. Yan nga po si Ate Marian Salamat na Contento marami. Yan. ng Siniloan, Laguna. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.